At sino naman maniniwala sa isang bayarang tulad mo? Donald, ano ba? Donald, ano ba? Bitawan mo ako! Umalis ka na! Huwag ka na babalik dito, ha? Donald, buksan mo to! Walang hiya kapag babayaran mo yung ginawa mo sa akin, Donald! Donald, buksan mo to! Walang hiya ka, Donald! Hello? May isa pa akong trabaho para sa'yo. Please po, sir, wala ba tayong magagawang ibang paraan para mailipat yung kliyente ko sa ibang facility? O di man lang kaya mahiwalay sa ibang preso? Nakikita niyo naman po, nanganganib ang buhay niya dito. Wala ho talaga tayong magagawa eh. Parehas ho ang turing namin sa lahat ng preso dito. Hindi kami nagbibigay ng special treatment sa iba. Liban na lang kung sa NBI sila i-detain. Pero klaro na dapat nandito siya. Habang walang hatol ang korte. Hindi pwede to, Warden. Wala ba kayo bang pwede kausapin dito? Paano kung may mangyari sa kanya nang hindi pa nagpapataw ng hatol ng korte? Sasagutin niyo ba siya? Pasensya na ho kayo, attorney. Pero wala talaga tayong magagawa eh. Kalokohan yan, Warden. Magandang araw, miss. Dito po ba nakatira si Leila Meriales? Dito nakatira ang pamilya niya, pero matagal na siyang hindi umuwi dito. Sino po ba kayo? Ako po yung kapitbahay niya dati. Importante lang sana na makausap ko siya. Alam niyo po ba kung kailan siya babalik? Nakakausap niyo po ba siya? Bibihira lang yung tumawag dito eh. Tumatawag lang yon para masigurado yung padala niyang pera. Eh yung nanay nga niya, matagal nang nakaraday, hindi nga niya madalaw. Cellphone na lang po kaya, baka may number po kayo. Ay, papalit-palit ng number yun. Minsan nakikitawag. Sige, ganito na lang po. Excuse me. Bata, pwedeng humiram ng... Thank you. Ito po. Number ko po yan. Pakisabi na lang po si Jason. Alam na po niya kung sino ako. Salamat. Salamat po. Hindi siya nababagay dyan. Sana makawala na siya. Wala naman tayong magagawa, Mami. Kailangan talagang daanan niya yung proseso. At kung mapatunayan niya inosente siya, tsaka lang naman siya makakalabas. Bakit ba sigurado na kayong inosente siya? Paano kung siya ngayon pumatay kay Daddy? Candice, wala pa namang napapatunayan eh. At saka kung titignan mo naman talaga yung ebidensya eh, may posibilidad talagang hindi siya ang gumawa nun. Pero may posibilidad na siya yung gumawa. Pwede ba? Huwag nga kayong magtalo. Hindi ko lang kasi maintindihan kung bakit mas concerned pa kayo kay Tito Mark kesa sa paghanap ng hustisya para kay Daddy. Ano bang tingin mo sa amin, Candice? Siyempre, gusto namin malaman ni Mommy kung sino talagang pumatay kay Daddy. Pero hindi naman ata tama yun na ikukulong si Mark na wala naman talaga siyang ginagawa. Hindi pa naman napapatunayan eh. Pwede ba, mga anak? Alam niyo, dapat hindi natin pinagtatalunan ito eh. Hindi pa nga napapatunayan na hindi siya, di ba? Ate, ikaw ang paborito ni Daddy. Pero bakit ka ganyan? Mas iniisip mo pa yung taong pumatay sa kanya, mas concerned ka pa doon. Yung pa pinoprotektahan mo. Alam mo, wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Bakit? Alam mo ba talaga yung nangyari, ha? Alam mo? Oo na, wala akong karapatan kasi bata pa ako. Hindi ko man alam kung sino pumatay kay Daddy, pero ang alam ko, wala na kayong pakialam sa kanya. Puro na lang kay Tito Mark. Kung galing mo ba talaga sumusulpot na ng biglaan? Sinisiguro ko lang yung date ng trial. Tanong ba yan? Sa tingin mo ba ilalabas ng korte ang date na yan at ipapaalam sa lahat kung pwede pa ito magbago? Maunang inquest at bail hearing. Hindi siya tanong. Pagpuna lang. Hindi ba masyado maaga, Atty? Hindi ba dapat mas masaya ka? Mas maaga magsisimula ang kaso, mas mabilis siya makukulong. Mas mabuti na yung masusing pag-iimbestiga kaysa yung mabilis. Nawawalan ka na yata ng bilib sa akin, Donald. Candice?
Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Ganun din ba tingin mo, Mami? Kampi ka din kay Tito Mark? Hindi. Kung anong mapatunayan ng hustisya, doon ako. Pero hindi ko pa rin binibitawan ang paghahanap ng hustisya para sa pagkamatay ng daddy mo. Saan ba yun? Ay. Saan na ba yung cellphone na yan, oh? Hello? Oh, Shirley. Hello, Paul. Nasa akin phone mo. Buti naman. Teka. Paano napunta sa'yo phone ko? Well, I called you kasi last night, tas iba yung sumagot. Naiwan mo ata sa bar. Anyway, since malapit lang naman sa area namin yung nakapulot, dito ko na lang sa amin pinadrop yung phone mo. But, wala kasi kaming car ngayon eh. Is it okay if you come instead to get your phone? Sige. Sure, punta ako dyan. Alright, see ya. May final date na ang arraignment ni Mark, pero wala pa tayong nakukuha matibay na witness and I still need to arrange his bail. Attorney, meron tayong malaking problema. Hindi mo ba nakikita si Leila? Ginagawa naman lahat ni Jason eh. Well, hindi naman kailangan na si Leila sa bagong kaso ni Mark. Pero, kailangan pa rin natin siya makita. Attorney? Mark is innocent, Andrea. Believe me, not just because I'm his lawyer. Believe me because kaibigan ako ng parehong pamilya ninyo. I trust you. Sige, I have to go. Attorney? Yeah, come in. Manlongat, maghanap ka pa ng ibang magagamit nating witness laban kay Mark Rojas. Yes, sir. May problema ba kay Donald? Nawawalan na ako ng kumpiyansa sa kanya. Andrea, Jason, wala talaga eh. Sorry, binigo kayo ah. hindi mo naman kasalanan yung Jason eh. Pero huwag tayo mag-alala. Hindi man siya umabot bukas, makikita din natin siya. Kasi nararamdaman ko na gusto niya ako hanapin eh. Para meron siyang gusto sabihin sa akin eh. Sana naman, Jason. Nasabi na niya agad sa'yo kasi tumatakbo yung oras eh. Oo nga, pero kala ko ba yung kaso muna ng pagpatay sa daddy mo yung babasahin nila bukas? Magsusunod-sunod na yun. Kapag pinag-usapan na yung money laundering ni Mark, apektado na rin yung bangko namin. Ninang, kailangan ko malaman. Ano yan? Nakita ko si Donald sa bahay ni Shirley. Duda ko talaga masama yung pinag-uusapan nila eh. Have we met? Hindi. But we have something in common. Okay lang na hindi mo ako kilala ngayon. But for sure, makikilala mo kung sino. Attorney, gusto niyo pong paupuin si Mommy sa witness stand para sabihin hindi si Mark ang pumatay kay Daddy? Malaki may tutulong niyo sa atin. Dapat siguro magkaroon ng bodyguard si Leila tsaka dapat makahanap tayo ng safe house para sa kanya.